Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Okay, welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm Princess Kinok from Film Police Reviews. Hi, I am Jim of Jimmy Liculat. Iba pa? And we have two special guests Children. with us today for this episode. Firstly, we have film and theater reviewer, blogger behind Taga-Ilog Special Presents. Di grabe. Age. Dinan sa age. Sige. Film person of the decade. Yes. 3-time guestee. Award. Nag-award siya. Diba? Pwede na. 3-time. Pag, Landslide guestee. Sige. Pag ulit, Pinoy review thingy. So, Yan. nasa resume ko na yan. Ay, yeah. Hello. Yan. Manny Pangaro, yan. Hello. And Thanks for having me here. Wow. Wow. Wow! Artista. Bagong gupit ka, Jim. Yes. Wow. Wow. Naki New Year haircut. Wow. Ayan. And we have a film blogger and film, cinephile, ganyan. Nicole Latay. Wow. Yes. Parang may kulang kang description. Parang ano? may Nicole Kidman, Gusto ko yung itsura ni Nicole. Parang, ako pa. Si Nicole parang, ako. Ayun, so Happy New Year. first agenda, yun, New Year na, kamusta kayo? Kamusta naman ang New Okay Year? naman. Yan. Ayun. So, hindi pa patinag sa COVID yung mga tao. Punta dito. Opening Super day spreader ng event. Princess Diaries. Ay, oo nga pala. Nakikita mo ang talaga? Mm. talaga? Pero gano'n, parang wala nang rule na parang kailangan tapusin yung MMFF, no? Baka dahil walang sinihan, no? Okay. Oo. Baka ganun. I don't know. Oh well, so yun lang. Ito ba yung Mayward? Yes. So may Ah. Princess Diaries, may local film sa sinihan, sa mga MGC. Yes. Oo, yata. So nga, Pero oo nga, select. parang, Select cinemas. Wala sa Metro Manila kasi GCQ tayo hanggang end of the month at least. okay. So baka kaya pwede silang magpalabas. Okay. Yeah. Ito yung ginawa din nila noong 2016 eh. Kasi, di ba, they were under no They were under no obligation to show the 2016 MMFF films naman kasi Metro Manila Film Festival siya. Oh, okay. Yes. So, nagpadlabas naman sila ng So, bagong movie. oo. Tas, ang weird pa nun, binalik nila yung, if you remember, merong doon dalawang pelikula that were not chosen for the MMFF noong 2016. Yung, ano nga ba yun? SPG. SPG. Super Parental Guardians. Yes. Etika Bisote 10. Okay. Tsaka Mano po na Mano 7. po yung Mano po 7 din. Ayun. Hindi sila nasama sa Yun yung pinalit nila sa MMFF 2016. Mga provincial. Oo. Okay, oo nga, no? Parang, okay. Naalala ko na yung issue na yan. Kasi supposedly yung 2016 yung parang tinatry nilang ayusin yung lineup, no? Okay. Yes. Tapos yun yung may Honor Thy Father, di ba? Hindi, 2015 Hindi. yung Seclusion. Sunday Beauty Seclusion. Queen. Sunday Sunday Seclusion. Beauty Queen. Yung tsaka Eric si- Martin ng Sarah, Seclusion. Naalala ko. Okay. Yes. Tama. Tsaka VKJ Manny. Yes, of course. I love VKJ. I love. Maganda yun. Oo, ganda nga. I love. Pero yun nga, since walang mawawa si MMFF siguro with the cinema operators, mas, alam mo yun, at least mas equitable kung anong pipiliin ng tao na pelikula. Kasi yun nga, kung natuloy yung MMFF in cinemas this year, baka hindi talaga ako pumunta kasi, kahit kunyari walang COVID, ganun. Yung 2019 experience ko talaga with Right About Love, parang, di ba, tatandaan nyo, sa Robinsons Tanda ko, oo. Manila ako noon. Ano nangyari? Sa Rob Manila ako noon, bumili ako, start of the day, binili ko na lahat ng tickets ko for the day. As in, ima-marathon ko yung buong araw. So, I bought tickets to every screening na pwede ako makapasok. Yung last screening ko dapat for the day was Right About Love. Yun pa nga, sa lagay na yun, sa pinakamaliit na cinema pa yun ng Robinsons. Pagdating ng 9:30, hindi naman 9:30, mga 9:45 ganyan. Kasi parang coming fresh off another screening ako. Papasok ako ng Right About Love.
Tapos nung umupo ako for the opening credits, nagtaka ako bakit Harrison Plaza to? Bakit Vice Ganda? Yung pala pinalitan nila at the last minute to The More the Merrier yung Wow. screening without telling me kasi apparently ako lang yung bumili ng ticket for the day. Okay. Pero puno yung sinihan. I mean, Grabe. may maraming ibang tao. Oo, Para pinuno dun nila sa- yung sinihan. Oo. Okay. Grabe. Nung no? nag-the mall the merrier. Grabe. Last minute. Yun. Grabe. Kaya Alam nyo, Pera. Grabe ha. Parang hindi naman ako drenched sa puro cinephiles, ganyan. Pero yun. parang naloloka talaga kapag nakakanood ako ng, kasi pinanood ko sa The More the Merrier last year sa sinihan. Tas front row, wala nang as in, talaga siya, full house. Puno-puno yan. For sure. Punong-puno, sabi ko, wow. Teka, so ano nangyari? Ni-refund yung ticket? Ay, nag-ask ako ng refund, pero alam mo yun, nagrarason sila na sarado na yung box office, ganyan-ganyan. Lo. Ayoko na makipagtalo, tas pagod na ako for the day, umuwi na lang ako. Parang, sige, bahala kayo dyan. Yun, Wait, pinost ko sa so Twitter. pinipilit ka nila manood ng The More the Merrier instead? Yes, oo. Sabi nila, ayaw niyo po bang panoorin to? Parang mukhang nakakatuwa naman. Parang gusto kong sapakin yung sapakin yung... Ang laki-laki pa namang tao ni Jan, no? Tapos, Grabe. manood ka ito. Parang siguro... Di ko alam na parang may same day, may gumagawa na. Parang naintindihan ko yung the next day, Oo papalit. nga. Yeah, Same Totoo. day. Pero Grabe. na-experience ko yun sa Honor Thy Father. Parang nalala ko, niretweet nyo ata dati yun yung pinicturean ko yung parang may mga screenings pa si Honor Thy Fathers. Manonood dapat ako dun, pero naging na siya, Vice Ganda na movie. dahil ba walang bumibili, sis? Parang, pero Oo. nakapila na kami, tas parang as in sa gateway yun, biglang nagpalit yung parang prompter, biglang nag-close, naging siya. Naging, parang ako, pinicture ko yun, parang ba't ganun? Sabi daw nga, hindi siya kasi, wala daw. Parang napuno yung pang Vice Ganda na na film. Parang parang blessing. Blessing. Hindi, parang siya, in this case, maganda na nawala yung kamay ng cinema operators sa MMFF. Kasi ang laki ng nila, ang laki ng hand nila in determining what movies people see. Ma-manipulate, no? So Yung ang part lakas. na Every year, makakarinig ka ng irregularidad. Tapos yun nga, naging biktima ako noon last year. So talagang, ayun. Pero anyway, napanood ko na naman ng MMFF yan. Sinulit ko lahat. Salamat na lang sa Upstream and Globe Studios for agreeing to the content. Kayo ba guys, did you have any problems with Upstream nung pinapanood? Ako madami. Ayan na. Sige, Wala. sis. Sa akin yata naman. yumaman si Parang kung mag-check ng box Ay, meron pala. office sales. Yan, mga ko, shareholder, stockholder. Stockholder. Nakarami ako ng bili. Siguro kay Dami. Magic Land, bumili ako 2 tickets. Tapos Grabe. din. Sino ba to? Kasi maganda yung, nagustuhan namin yung Magic Land as a family. Okay. So parang nasayangan kami kung di namin siya tatapusin. So yun. Yun. Tapos fangirl, yan. So yun, nagbabuff siya kahit na ilang palit na ako ng network signal, ganyan. Experience ko rin yon, parang right after nung awards night yata. Parang next day medyo nagbabuffer. So baka nag-start ng manood yung maraming tao. So hindi ko alam. Pero yun lang naman. Plus yung issue ko dun sa GCash na nabawasan yung GCash pero hindi tumuloy yung transaction. Pero the next day, na-settle naman nila. Okay. Yun lang naman yung naging issue ko. Pero ayun, ikakwento ko lang yung last year kasi wala ako dito. So parang dumating ako January 2020. So parang minarathon ko yung 4 na MMFF sa Centenario. Okay. Tapos paglabas ko, yung isang sine, parang during the break, pumuputok na pala yung Taal Volcano. So parang may mga ash na dun sa labas. Umpisa na So ng pero in denial pa ako na wala lang siguro to. So ayun, yun, yung start na pala ng baka hindi dapat 2020. baka hindi ako dapat nanood ng mga 2019 MMF. Anyway, so yun lang. The Napaka rest, walang 2020. problema.
Oo nga, may premonition na pala. Okay. Yun lang. Sa end ko naman, ako wala akong, aside from buffering issues, wala akong problema. Although, I think yung accessibility nung app itself, yung Upstream app, is available only for cell phones, and if you use a laptop or computer or PC to browse into the site. Meron akong That's... meron akong yung elementary classmate ko, minessage ako sa Facebook. Nakikita niya yung mga pinagsusulat ko about the MMFF on Facebook. Tapos gusto nilang try panoorin. Pero ang meron lang sila is a smart TV. So, she's asking me kung paano ba yung compatibility doon. Hindi ko rin alam kasi wala akong smart TV. So, sinabi ko sa inyo na laptops or baka pwedeng i-cast Smartphone. from your smartphone into the TV. Diba? Yan din pala. May problem ako dyan. Kasi Huawei yung phone ko. Tapos nung sa Q-Cinema portion, sa phone ako ng mga Samsung nakikicast. Kasi mas maganda nga yung quality niya tsaka yung audio sa TV, ganyan. So, may na-discover kami. Worth 2,000 pesos siya. Wow. Free endorsement. Sige lang. Stick. Kasi in-explore So, ko rin. pala yung naman. magtitip. Xiaomi stick. May Xiaomi ganyan din stick. So, kami actually. kahit na hindi smart TV yung TV mo, magiging smart TV siya. So, paano siya kinoconnect doon sa TV? As in, physically, Ano kakabit mo siya? siya sa USB HDMI? siya. USB. USB. HDMI. Okay. USB yata. USB siya. Pero yung ano niya, power source niya is, may power source pa siyang extra Okay. na isasaksak mo. So yun. So Okay, para siyang tapos- router. Live cast. So, yun to na the yung TV. ano. Yun na yung sinasagap ng cellphone. Yeah. Okay. Oo. So kahit wala kang Netflix sa TV, magkaka-Netflix sa TV kasi meron siyang ano, built-in na apps. Okay. Basta 220, itong year gagawin ko siya. Tapos yung audio, paano yun? Audio na ng TV? Audio Or na pwede ng ka rin TV. mag-output Tapos nakokontrol mo siya sa phone. Yeah. Okay. Okay. So I assume yung Chromecast ganun din nag-work? Tama ba? Yes. Okay. Probably. Okay. Oo. May Ikaw, napanalong ikaw Nicole or ganyan. Jim? Ay, sige. May napanalong ganun yung tatay ko. Ako, buffering issues lang din. Buffering. Yeah. Nung day 2 naman, so 26. Pero iniisip ko nga, baka iniisip ko na madaming nanonood, so baka good problem on the MMFF's end. Pero sa yun, isa pang bahaghari. So, hindi ko alam kung maraming nanonood. Naran yan. Maraming nanonood. Baka si Jim yung nanonood nun. Baka marami siyang binili. Ayun. Pero sa kanya yung Kasi, sa kanya yung pag nagre-refresh, sinasabing parang used on another device, wala naman pa ibang okay, device. okay. So, di mo lang medyo alam, weird. baka may ibang device sa may kwarto gumagamit mo. pala nung ko, May the missing na pala. nakabukas. May Noranian pala dyan. Pero Okay. pero may mga nababasa ako na inaabot sila ng maraming oras kaka-refresh. Okay. Oo. Yung anong nangyayari Parang sa si akin, Child ata yun. Oo nga, parang naka 5 oras daw siya, di ba? Doon sa Oo. Boy. Yung ano ba nangyari sa akin? Sa akin nag-stop eh. Tapos parang kailangan mo ulit siyang umpisa. Sa akin din. Parang gano'n. I-refresh Parang siya nawawala na, na lang siya. Oo. Ganun din. Kay Mang Kepweng kami nagkaganyan eh. Parang gusto ko nang malaman kung kailan babalik yung powers ni Mang Kepweng. Tapos biglang nakatulog ako. Tapos pagbalik ko, ay, expired na yung access ko. Pabayad na naman ako. Sabi ko. Ayun. Spoil ko na lang yung ending. Mamaya. Okay. Wala naman siyang after credits. Hindi ko na yata siya inabang hanggang As dulo. far as I know, wala namang after credits. Wala pa na. Okay. Parang wala. Alam ko lang saan Bloopers nabibili yung ata. ganung bandana. Charot. Yung first meron, yung Magic Land may half credits. Magic Land. Okay. Yes. Pero anyway, Half sige. credits, yeah. Okay. Let's start na tayo to discuss the 10 films of the Metro Manila Film Festival. Siguro yung pinaka-last film dito sa list na to, we'll be discussing it in a parang separate, more comprehensive episode. So siguro mga overall thoughts lang on that film. Pero we'll cross that bridge when we get there. So let's start first with Christian Acuña's Magic Land. This is a film
directed by Acuña and produced by the late Peque Galiaga to promote a theme park. Diba? Na of the same name. So the 4 characters in this film are also, characters in that tawag dito, in that place. So this is about 4 kids, all of them from differing backgrounds. 2 of them are from divorce yung parents nila. One of them, nanay niya si Jacqueline Jose na si Jacqueline Jose, di ba? Na namamatay na. Jacqueline. Na nakahiga lang. Nakahiga na lang. Tumayo naman siya isang beses. Oo, parang Tapos the last one of them is Batang Paslit na ano ba? Kung tumatakbo-takbo. Si Ken Canuyad ba? Saan siya doon? Isa ba siya doon sa kapwa mahirap na bata? Tama ba? Di ko siya napansin kung sino siya. Si Lot, di ko rin nakita. Nasa credit siya. Pero anyway, na-transport yung 4 na yon to a magic Portal. land. Through a portal to magic land. Sa isang Narnia. Okay. To rescue, to fight the evil forces of Mogrodoor. Yan. And, wow. Kabisado. Okay. Nakakatuwa siya eh. Pang pub quiz. Okay. Ayan. And to do so, they all will have to embark on separate quests to acquire magical items para, alam mo yun, to help them defeat the evil bad guy. So, what are your thoughts on Magic Land by Kristen Acuña? Anyone want to start? Manny, ikaw muna. Sige, wow. According to age ba talaga to? Hindi Wala kami sinabi. Ikaw yan. Kami. Sige, ganito. Gets na siya, pambata. Okay, pero nung pinapanood ko siya, nag-iisip ako ng hook na bilang adult na ma-hook din ako. Parang ano yung appealing para sa isang adult para dun sa isang film na pambata. Kasi gets parang given naman na pag pinanood mo siya sa bata, masaya to kasi may mga games, diba? Since uso yung mga games sa app and all. So for sure, magugustuhan to ng mga kids. Tapos, pero bilang adult, tinitingnan ko siya kung ano yung mga parts na magiging appealing. Mm-hmm. And for me, parang nag-stick out sa akin yung the way na hinahandle yung issue yung death with Jacqueline Jose. Mm-hmm. Saka yung bata. Kasi parang ang ganda ng part na yon, yung nilagyan nila ng parang contact. Paano niyo ba yung contact? Or sige, na lang mga mga tiyan. Mga tiyanan or ano pa ba? First Man, di ba? Parang may mga ganong rin, concept na nag-land siya sa isang dimension tapos doon niya nakita yung hinahanap niya. Pero hindi rin masyadong na-explore yung part na yon. Pero sige, sabihin natin sa dulo na okay naman, na-settle naman yun. Ayun lang, parang the whole time doon ako na-amaze. CGI okay naman, hindi siya perfect, especially may mga dragon, hindi pa siya perfect. Pero yung mga fight scenes okay naman, parang fun naman, parang kahit sila nag-enjoy naman. Pero siguro ang pinaka best for me yung mid credits talaga, as in naiyak talaga ako. Hindi ko siya na-expect na alam ko na may tribute pero hindi ko alam na ganun ka-affecting. Ayun. Yung tribute kay Peke. Pwede naman mag-spoilers, diba? So, yun lang. Pwede. Yung name pangalan ng bata, diba? Si Bakunawa is a tribute na kay Peke. Yun yung account name niya yata, sa Instagram. Nelson Bakunawa. Oo. Pero yung mga kids, parang walang na-nominate yata sa kanila, sa child performance. Performers, wala. Oo. Kasi yung isa yung Paslit, parang siya, okay siya sa screen. Magaling, Yung Pat something. Pat nga ba siya? Siya Pat si Pat. something. Naaliw ako sa kanya kasi may presence dun sa screen. So, ayun lang. Yun lang naman. Comments. Yun. Any more thoughts? Ses bilang, tita ng isang... Wow. Mga kids, no? Yeah. Gustong-gusto siya ni Mishang, except
ang problem ko lang, siguro pag bilang matanda, nililimit namin yung magsabi na, ay, edited, ganyan. Kasi na-pick up niya ata somehow. Oh, no. So sabi niya, edited lang yun, ang pangit. Sabi ko, hindi yan pangit. Sabi ko, maganda yan. So yun. Para sa Filipino film parang it's progress na siya. Parang sci-fi. Nag-progress siya. Tsaka, totoo nga yung sinabi nila sa interview natin with them months back na talagang ang ano ko lang dito, ang downside ko lang dito, unlike Magic Temple and yung Magic series, medyo weak siya kasi ang ganda ng effects niya, sobrang pulido, 'di ba? Pero ang downside niya lang is yung story niya. Parang kahit na young at heart or child or parents, parang hindi na kasi Medyo tayo flat, gano'n na no? parang, Medyo flat, parang no? Oh. medyo we've gone a long way from, the familial problems. Ang dami na parang, huwag natin i-compare sa, pero siguro marami ng mga, ay sorry, oo na, time na, charot. Since yun nga, marami na kasi naging mga superhero movies. So, alam ng mga bata kung ano yung iba pang issues sa mundo, diba? Since yung mga superhero movies, ang daming ini-inject na problem sa mundo. So, yun lang. Yun. So, I guess, maiksing comment lang sa Magic Land. Doon sa review ko, meron akong yung pinaka na-draw ako sa story arc ni Pat. Kasi, kumpara doon sa mga kasama niyang ibang kasama niyang batang warriors, ganun. Hindi siya talaga naglalaro ng Magic Land, the mobile game, di ba? Nakuha lang yung cellphone kasi ninakaw ng mga kasama niya. So, parang may sinasabi siya about, pati ba naman sa fantasy, yung mga mahihirap, makukuha lang nila yung oportunidad para makapunta sa fantasy land by chance. Pero yung iba, dali-dali, kasi top player pa sila dahil, alam mo yon, cellphone sila ng cellphone, nagrereklamo nga yung tatay ng isa na, ano ba yan, cellphone ka ng cellphone, di ba? Tapos, by the end of the story, ayan, super spoiler to, si Pat, he's the only one of the four of them who chooses to stay behind. Na tipong, bakit pa ako babalik sa mundo natin? Sobrang walang lugar ang mundo natin sa isang kagaya ko. So, yun lang talaga nalungkot ako doon. Mas nalungkot ako doon actually kaysa doon sa yung kay Jacqueline Jose tsaka kay Bimbi tuloy, kay pangalan nitong batang to? Kay Porok 7. Kay Porok 7. Kay Quaderno ba yan? Kay Mix Quaderno. Mix. Yes. Gusto niya yun. Gusto ni Jim yung Porok 7. Maganda yung Porok 7. Kasi may 7. Ako din. Ay, grabe yun. Grabe. Porket may 7. Ganyan ka lagi, Tito Man. Porket kapuso. Hindi mo nasa office ako. Hindi mo napaghandaan. Hindi ka nag-ready. Magic lang po yung pag-uusapan. Hindi yung puso. Anong pangalan ng actor? Yan, nakalimutan natin. Basta nasa Porok 7. Si Migs Quaderno. Yan. So, yun lang naman. Any final thoughts before we move on to the next film? Ako siguro, dadagdag ko lang very quickly. Kasi parang lagi nating sinasabi na parang cinema kahit saan mo siya dapat pwedeng panoorin, ganyan, yung power of the ganyan. Pero nakakapanghinayang lang na hindi siya nakita sa big screen. Siguro kasi effects yung pang niya, tapos pambata siya, ganyan. And then kasi parang bright light to, di ba? Bright lights. Hindi ko alam bright light. Bright ko ano man yan. Oo. So parang first foray din nila to, tapos debut movie ni Christian Acuna. So parang medyo may part na sayang lang. Feeling ko mas ma-appreciate siya lang pag nakita mo siya ng malaki sa big screen. So yun. Sayang lang. True. Pero yun. Feeling ko isa siya sa biktima ng pandemic, yes. Ay, Parang nakalimutan ko yung score na gusto ko pala siya. Gusto ko yung mga Hans Zimmer na score. So yes, parang gets ko na. Maganda Parang yung gets ko na music mananalo niya. siya.
I mean, Oo. tingin ko mahirap siyang Tsaka gawin. gusto ko yung may mga nakikita ko mga artistas every now and then. Kasi Like Wilma Dazen. parang they bank on the 4 kids, di ba? Oh, with the DASSEN. Dazen. Settle natin yan mamaya kung ano na yung tama. Ayun. Yun. Hindi ko yun na, lang. hindi ko nakita si Lot Lot actually. Sino ba siya? Sino siya doon? I think kamag-anak siya ni Boy. Kamag-anak siya or isa siya sa mga tita ni Boy. Hindi ko siya Oh, nakita. okay. Ang nakita ko si Si Agot. Agatom. Agot yun? Si Agot ba? yung isang Agot. ano. Si Maylin. Agot. Si Roel Santiago. Yan, may Ako Si Jackie Lu. Si Okay. Mayor Ako si Salasa. Agatom. Tsaka si Rafa Sigyon Reyna. Yan. Sino siya doon? Naka-costume Sa yung siya. ano, Okay. naka-costume. Ako. Kasi Agatom, di ba yung kontrabidang naka-dub? Ah, Na naka... Mhm. Siya yun, di ba? siya. Sineskwela days. May trono na siya ngayon. May trono na Si siya. Agatom. May trono na siya ngayon. Kakabilang, kaka-alphabet eh. No? Oo. Katrono Since na. na-explore ni Atoms, may trono siya. Char. So let's move on to the next film. Ayan, this is a film by Adolf Alex, director of such films as Kiko and Lala. Okay. Nagawa na na. Simula doon. Kala ko naman yung sa mataas na level agad. Like, kalayaan. Bato, Kalayaan. ganon. Mm-mm. Kaya, Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. But no, Kiko and Lala. Oh, di ba? There, I smell something. Yun. His film is Coming Home and it stars Jingoy Estrada and Sylvia Sanchez. So Jingoy Estrada mysteriously reappears at the home of his estranged wife, played by Sylvia Sanchez, and his children are not their children are not very happy at the turn of events. But for some reason, Sylvia Sanchez is determined to let Jingoy Estrada stay in their home. Meanwhile, family drama ensues. So, ayun. Siguro, Nicole, what are your thoughts about Coming Home? Good luck. Good luck. siguro ang overstuff niya, ang daming ganap, ang daming gustong umeksena doon sa, well, siguro kasi family ensemble yung pinipeg niya, yung pinopromote niya. Pero feeling ko lang, wala naman akong dapat, wala kasi akong niroot sa kanila kahit yung nanay. Well, siguro hindi rin nakakatulong na hindi ko niroot si Jingoy as a character. So, ewan ko as a person, pero as a character, ang hirap mag-latch doon sa movie. Tapos biglang ang dami na nga masyado nangyayari. Lahat sila may issues, lahat sila may drama. Tapos, iyon, hindi ko alam. Parang kahit as a Christmas movie, kasi they're promoting it as a family movie, hindi ako sold doon sa kung paano nila ni-resolve yung movie. Yung Actually, forgiveness, Eme. Yeah. Oo, parang hindi convincing or parang hindi ako naniniwala sa kung paano sila nakarating doon sa dulo. Parang gano'n. Tapos, yun basically. I agree. Pero also, kasi yung parang lumabas doon sa yung sa pagka-resolve ng film is, spoiler again, pero to be honest, ayokong mapanood nyo tong film na to. Yung resolution ng film na to is, gusto ni Sylvia Sanchez magsama-sama sila dahil mamamatay na siya. Pero to be honest, kasi sobrang despicable para sa akin nung character ni Jingoy. Kasi even while the film was trying to say na parang, sineduce siya nitong other party, ganyan-ganyan, he still decided to stay with his kabit for how many years din. At nagkaanak sila, di ba? So this is parang nothing in the resolution ng mga buhay ng mga magkakapatid is dependent on sa pagbalik ni Jingoy into the picture. Parang he could have died in the first act and nothing would have changed story-wise. Parang the brothers would still have to
deal with yung abusive relationship ng kapatid na babae. I mean, mare-resolve din naman yung kay Edgar Allan Guzman. I think that was his character. Yung parang hinostage ng mga pirates sa Somalia, which is kind of ludicrous, pero sige, I rolled with it. And all of that stuff. And it also brings this weird subtext na yung you have to be together even though your relationship together is toxic from the start. I mean, masyadong fairy tale ending yung tipong nangyari na nagkabati-bati na sila so maayos na ang lahat. No, it doesn't happen that way. And it's wala lang, it rubbed me the wrong way. Kaya I think this is one of my least favorite MMFF films, and that's an understatement. Parang Kiko and Lala. Kaya Kiko and Lala, director of Kiko and Lala siya, hindi director of Kalayaan. So anyway, any more thoughts from you? How about you, Manny? Ikaw, what did you think about it? Kasi nung dumating na sa dulo, parang ang naisip ko talaga yung Sa'yo Lamang eh. Kasi ganun yung ginawa ng film. Yung Lorna Tolentino, Christopher De Leon with Coco Martin, Bea and all. Ganun din, di ba? Parang kaya nila pinabalik si Christopher De Leon dun sa film kasi may sakit si LT. Parang yung the whole journey, yung destination, same ng gustong gawin nung Sa'yo Lamang. Pero yung Sa'yo Lamang, pinakita na being si Tita Loris being a Catholic and all. Parang pinakita dun sa Sa'yo Lamang yung faith ni LT, 'di ba? Parang ang haba-haba ng mga scene na tinetest yung faith niya. Yeah. So parang yung hindi natin nakita dun sa Coming Home para i-justify yung sinasabi ni John na kung ba't inaccept ng ganun kadali kahit may sakit. Parang doon naman sa Sa'yo Lamang, parang well justified yung part na yon kasi pinakita yung niya pagiging Catholic, Christian, nung character. So, siguro along the way may mga okay, pero parang hindi na mabura sa akin na Sa'yo Lamang to eh. Hindi ko naman sinasabi na yung Sa'yo Lamang is baka original and all. Baka may mas nauna rin sa kanya. Pero parang the whole time, yun na yung iniisip ko. Though, sabihin natin na may isang eksena doon na parang isang take, 'di ba, na parang nagpapasahan lang nung camera tapos which is okay kasi parang mahirap gawin yung ganun. Kasi kailangan nilang magpasahan ng emotions and all. Pero ayun nga parang for me walang narating kasi iniisip ko the whole time is yung isang pelikula. Yeah. So yun. Pero at least ando si Geneva kasi lang. Oo nga naman. Ayan. Star-studded parang madilim ang gabi pero... Si Gracia nandun din. Pero pa ba siya? Active pa ba siya? Anong bago niyang name ngayon? Samantha Lopez? Oh, di ba siya si Gracia? Yes, siya si Gracia. Tapos nakikita ko siya dito sa Love of My Life ni Connie Reyes, Ian Ramos, and Carla Bellana. Secretary siya ni Connie Reyes. In fact, alam mo yung Jim kasi Channel 7 yun, di ba? Oo nga Ayan. Kailan naman tayo, Tito Manny? Alam ko na yan. Wala akong sinabi. To be fair, Jim, ako naman yun. Ayun. So, I guess let's move on to the next film. This is a film by E.C. Ferrer, The Missing. So, this is a horror film. This is the only horror film in the lineup, I think. So, this is about... Di ba horror yung Pac Boys? Hindi, joke lang. Point taken. Horror. Horror film. Ganun. So, The Missing is about a woman, Ritz Azul, who lost her sister to a kidnapping incident a few years earlier. And suddenly, she's contacted by Joseph Marco, her ex, na magtrabaho siya sa Saga Japan. Wow, Kintsugi vibes. Sa Saga Japan to restore a old house, the house of their former professor. And strange things start happening. Yun. So, ayun, since ikaw napanood mo yung The Missing, what did you think about The Missing? Honestly, never pa ako nakanood ng Ritz Azul na show or movie. So, very refreshing sa akin. Akala ko starlet lang si ate. Ay, grabe. Tapos, pero pala siya? May range pala siya. May range film siya na Regal dati. Yung Hopeless Romantic. Separados, charot.
Akala ko yung ano. Wag naman Di ba may separados. movie sila ni Pepe Herrera? Yun. The Hopeful Romantic. Ayun yun. Okay. Hopeful Romantic. Parang comedy siya doon, di ba? So yun. Napanood ko pala yun. Napanood ko pala yun. Very underrated. Ayun. Underrated din siya na actress. In my opinion. Na parang sana marami pa siyang roles or movies. Kasi parang ano siya, yun nga, mukha kasi siyang may starlet vibes na parang pa-sexy, pero hindi siya pa-sexy. So parang dito, parang may nabasa akong commentary mo dyan na yung ayaw mo yung parang meditation part. Anong ayaw ko yung meditation? Yung meditation scene ba yun? Ay, tama ba? hindi. May ayaw yoga mo meditation scene? Yung nag-yoga? Nag-yoga siya. Para lang yung nag-yoga scare. scenes. Parang fan service lang siya. Siningit mo nila. Natakot. Di ako, natakot ako. Kasi yun nga. Pero siguro effective sa akin yung ganun. Tapos, ayun. Usually kasi si Easy, siya rom-com, di ba? Natatawa kasi may nabasa akong tweet or ni Kayo, yung tungkol sa sa horror films, parang dapat daw yung mga horror films wala na masyadong horror element. Yung ni-retweet, parang ni-retweet niya. Sabi ko, so soft porn ito. Ganon. Kasi parang feel soft porn ko. Kasi may onsen scene si Joseph Marco. Kasi parang ganun, kung ayaw nyo ng horror, tapos tanggal natin horror element, so soft porn ito. Hentai. So yun. So parang So, ayun, medyo lang siya. Siguro since bago si Easy sa horror genre, kailangan niya pa ng masyadong i-explore pa yun. Kung gusto niya nung ganong gumawa pa ng isa pang film about that. Kasi totoo, yung sa sound nga, medyo distracting siya na parang hindi ko na kailangan nung nung ganun. Parang it's not Paano? Okay na yung sorry. Si Jollibee. Diba Jollibee? Baliw-baliwan stage pala. Joke lang. Anyways, yun. So, okay naman si The Missing. Kung may star eme tayo, 3/5 siya for me. Kasi hindi siya corny, hindi rin naman siya super duper the best na horror film out there. Pero it's okay. It's worth the watch naman. Lalo pag bored ka. Subtle lang. Interject, dagdag ko lang, very short lang. This is my favorite Easy Ferrer film. Pero sucks lang siya. Meaning, hindi ko masyado nagustuhan yung iba niyang pelikula. Pero I enjoyed this one. I mean, this is the usual MMFF horror film na nagustuhan ko yung Regal to, no? This is Regal to. Na-interest ako doon sa doon sa parang commentary na tipong ginagamit yung mga Pilipino bilang sacrifice abroad. Yeah. Same. So, yun, nagustuhan ko yung aspect na yun of the film na pinapalabas niya. Pero ayun nga, as a horror film, parang masyado siyang information heavy like in the last 10 minutes. Parang inexplain na lang nila lahat ng bagay in one scene na nagsasalita yung isang character. Tapos may weird na inconsistencies like, for example, yung character ni Miles Ocampo, sinabi niyang lumaki siya sa Japan with her parents at nag-aral siya in a Japanese university. Pero yung scene na nabalitaan niya yung kanyang kapatid ay nawawala, nasa Pilipinas siya. So ano nangyari doon? Tapos may isang scene naman doon na sinaksak sa likod si Joseph Marco. Tapos dung scene sa ending, naka-arm sling siya. So, saan ang galing yung nahulog ba siya sa bangin? Tapos nabalian siya. Natumba sa hospital bed siguro. Natumba sa hospital bed. Parang weird lang. Pero anyway. Nasaksak pero nadali ng hospital bed. Nadali ng hospital bed. Weird. Pero yun. Anyway, yun lang naman. Any more thoughts from you guys? Manny or Nicole? Anything? Si Nicole, marami siyang gustong sabihin. Nasa mukha, no? Parang dami sasabihin. Sabi niya. Actually, meron siyang hindi man meron. Like, marami siyang decent set pieces. Though, meron yung isa yung sa ilalim, yung kay Miles Ocampo. Medyo it reminded me na mas maganda rin yung pagkakagawa dun sa
yung movie ng Q Cinema na Malaysian na horror, ano nga ang title? Raw ba yan? Raw? ROH. Oo, yung gumagapang-gapang din. Oo. So, Nakatakot sayang lang yun. nauna ko napanood yung Raw kasi mas maganda siyang ginawa sa Raw. Pero, okay din siya dito sa The Missing. Actually, inisip ko in general, like, in terms of mainstream horror movies, medyo mahirap na din i-please kasi yung Filipino audience in general. Like, siguro gone are the days of the feng shuis and the sukobs or the spirit warriors. Like, siguro hindi na rin, medyo naging dependent sa jump scares na din kasi yung last decade of Filipino horror or at least the mainstream ones. Kaya medyo ganun expected din siya dito kay The Missing. Pero overall nagustuhan ko siya. May hirap lang yung movie sa pacing niya. Like in terms of dropping storylines, ganyan. Kasi yung una nga 'di ba tungkol sa PTSD ni Ritz Azul, tapos parang hindi na masyado nabalikan yon. And then yun nga, information overload na yung dulo. Siguro in order to parang explain kung ano yung nangyari. Literal na sinabi na lang nila with matching cut type of editing para kung pakita kung bakit ganun yung mga nangyari. Tapos yung dula naman, yung scene nila, ay so spoiler din to. Pero yung scene na ayun nga, yung Joseph Ritz final scene, siguro medyo predictable siya. Like, alam kong mabubuhay siya despite yung nasaksak siya sa huli. And then, could have ended with a stronger, memorable final scene siguro. Pero overall, sa lineup na to, parang binigyan ko siya ng 2.5 over 5. So, nasa upper decent half siya ng movies sa Ano lineup. yung take nyo dun sa yung call sa dulo? Yung may, after nila mag-usap, umalis si Ritz, diba? Tapos may tumawag na girl na, ano yun? Na yung parang next victim, yun ba yun? Or, parang next victim, pero parang the whole time naman alam natin na kung sino na yung masamang tao. So, wala lang. Nalito ako dun kung saan pupunta yung cliffhanger na yun. Parang ang impression ko ay si Joseph Marco ay parang middleman para maghanap ng mga Filipino workers to nagagawing human sacrifice. So, na iaalay. Oo. Hindi lang yung prof niya yung may ganon. So parang endemic sa Japan pala yung mga ganon. Naghahanap sila ng mga human pillars. Ganun eh. Pero kasi sinaksak siya. Pero anyway, sige. Yun lang naman. Sinaksak sa kamay. Sinaksak siya. So, ayun. So, let's go on to the next film. The Missing tuloy. Tagpuan by Mac Alejandre. Ayun. So, The Missing Tagpuan is about this businessman / tree, played by Alfred Vargas, who meets up with different women in exotic locales like Hong Kong and New York, and but basically tagpuan talaga. So they talk about life, what the world has done to them, and it's also an immigrant story in some ways. Kasi may contrast in the way na dinipict yung one woman who lives in Hong Kong, played by Shaina Magdayaw, and the other woman, yung ex ni Alfred Vargas, na si Iza Calzado, yun, who lives in New York, na parang she's just living her dream, being free, pursuing her artistic side, etc. Manny, what did you think about Tagpuan? Gusto ko siya. I mean, I love the film. Kahit sige, umpisa natin kay Alfred Vargas. So, gets naman yung mga issues niya sa kanya. Pero yung the way kasi na kinarakterize din yung character niya, parang hindi talaga siya lovable, di ba? Parang siya. True. Between doon sa mga babae na na-meet niya, parang hindi siya lovable. So parang doon sa part na yon, okay ako. Pero guess ko naman gusto niya sabihin. Gusto ko yung yung mga lahat ng comments niyo, witty or not, gets naman yon. Pero
yung pinakagusto ko sa kanya is yung nagbigay siya ng essay tungkol dun sa meeting, dun ng relationship, dun sa parang nagdi-discuss siya ng time and space kung kailan kayo nagmi-meet yung magkarelasyon. So parang the whole time na-overwhelm ako dun sa idea na yon na yung relationship is parang kailangan mag-meet kayo every time dun sa time saka sa space na gusto niya ipakita. Tapos nakatulong na the way it was edited, plus yung magaganda yung mga shots ni Carlo Mendoza, right? Yeah. Tama ba? Ayun. Kasi parang may second name na siya na nalilito ako sa mga bagong pangalan talaga. So, parang John Carlo Mendoza. Hindi ko alam. Basta alam ko may isa pang name. Parang the whole... Tapos gusto ko rin yung Isa Calzado character na yung nag-aim siya ng maging isang theater actress or artist. Tapos ang ganda na meron pang parang may production pa talaga na sinute doon. Parang yung the whole time na nag-aim siya na maging artist and all, gusto ko rin yun. Tapos parang hindi naman dinaya kasi parang dinala talaga nila si Iza sa New York or even si Shaina. So hindi naman tinipid yung part na yun. Pero parang most importantly, nakita ko na siya, medyo mature yung take ng direction. Parang andito yung material, tapos parang hindi niya tinake literally. Parang may nakikita siyang point nung script, tapos na translate niya dun sa pelikula. Tapos ito rin yung script na madaldal, pero gusto ko rin yung pagiging talky na gano'n naman, di ba, pag nag-usap kayo, as in, lahat ng emotions, pwede mong sabihin lahat. Siguro kung meron man akong hindi gusto is, naglagay pa talaga ng mga scene na sinasabi dun sa mga confessions. Parang, baka kahit hindi na yon, parang sige, gawin na lang nating talky lahat. Huwag na nating lagyan na pinakita pa may sakit yung bata and all. Parang lang siya, yung mga usual na talky film na nag-meet kayo halfway. Ayun, sorry, hindi ko siya, nagustuhan ko siya. Yun. Kaya ako nagsistory. Okay lang naman yan. Nicole, ikaw naman, what did you think about Tagpuan? Alam mo, mas gusto ko pa yung explanation ni Manny and yung takeaway niya sa movie kaysa sa movie itself. Kasi siguro mas nabigyan pa nga niya ng perspective. Di ko din alam kung factor na 7 a.m. ko si Tagpuan. Pero nung pinanood ko kasi siya, struggling ako in a way na parang kung paano nag-work sa kanya yung pagiging talky, gano'n naman siya naging detrimental sa akin. Feeling ko lang, nung pinapanood ko siya, masyadong madaming pinapasok. And in a way, yung pagiging talky niya, yung instead na, actually opposite ng kanya. So, kung kay Manny nag-work na sinasabi na lang instead of showing, sa akin naman, parang medyo na-bother ako na ang dami na lang sinasabi. Parang ganun siya. So, and then may mga scenes na medyo nawiweirdohan ako or feeling ko, actually naniniwala ako nag-New York sila, pero ang hirap, yung ninanakawan si Iza, medyo off siya. Mm-hmm. Like, hindi ko alam kung ba't nag-stand out sa akin yun, pero ang weird lang nung... Oo, yung biglang to my shows, nagtagalog-tagalog na siya and medyo weird siya. Pero sa akin, feeling ko masyadong matinry na madaming i-tackle na topics like, yun nga, since may mga Hong Kong, so may mga rallies doon. Tapos, nalungkot ako kasi for summer MMFF to, di ba? So, feeling ko baka mas maging effective yung mga Trump issues or Trump mentions nila kung nung April siya pinalabas as compared to now. And then, yun nga, like for example, si Iza, yung sinasabi niya yung artistry niya and na parang, and then meron pa yung she tried going on to relationship with women din. So parang most of the time, sinasabi na lang siya instead of showing. So yun yung pinaka naging, well, hindi yun yung pinaka-struggle ko, si Alfred Vargas. Pero in terms of the story, yun yung second
main comment ko or kung ba't hindi ko masyado nagustuhan yung tagpuan. Ako, in this case, yun nga, medyo naglilin din ako towards kay Nicole in this case. Pero okay lang naman, Manny, na if you like the film. I mean, kanya-kanya naman tayo niyan. Sa akin, ang weakest link talaga ng tagpuan is Alfred Vargas and his character. Unang-una, parang halos hindi makapag-emote talaga si Alfred Vargas. Ano siya? Parang with every parang mabigat na revelation na pinapatong sa kanya nitong dalawang babae, parang he can only elicit like this weak, parang ganun. Na hindi nasa-sell yung emotional moment sa akin. And his character, even parang blank slate yung kanyang character. Parang ang alam lang natin kay Alfred Vargas ay ayaw niya sa iPad at isa siyang businessman. Tapos nagtatry ako maghanap pa ng something that I can latch on to his character. Pero wala ko din mahanap. And although na-appreciate ko talking movie, ako yung dialogue, lalo na siguro kay Shaina Magdayaw, medyo nawi-weirdohan ako sa delivery niya or sa lines mismo. There's something about it na para siyang nag-over-explain na tipong may sasabihin siya yung word, do you know what that means? This means ganyan-ganyan. Parang, okay. Hindi, yung flow niya is different compared doon sa flow ng usapan niya with Isa Calzado. So, yun. I mean, I like the movie is very well shot in some parts, pero talagang nahatak pababa talaga nung presence ng kanyang character yung nangyayari. Ayan. Siguro, pa-add lang sandali, no? Nakatoy sandali. Pa-add lang sandali. Siguro naiisip ko lang din, siguro yung mga first few scenes ng movie, ang naiisip ko sa character supposedly ni Alfred Vargas is parang George Clooney sa Up in the Air. Yung parang gano'n na, kaso sobrang hindi. Like, hindi ka, sobrang layo dun yung kinapuntahan niya. Pero parang, ganun ko siya na-envision kung effective siguro somehow yung nandun sa Pero, producer ata siya right? Nung movie. He produced this. So, baka passion project niya to or, and yun. Sana mabilis na yung internet din niya sa 2021. Kasi, wala ko naintindihan sa speech niya eh. Mukhang masaya pa naman siya. Oo nga. Yan. Please come to our show. Charot lang. Pero, sige. Anyway, let's move on to the next film, I guess. Isa pang bahaghari. Directed by Joel Lamangan. Wow. Joel C. Lamangan. Di ba may C? Joel C. Lamangan. DGPI. Kailangan gano'n. Kailangan specify na Directors Guild of the Philippines. Ayan, yung mga So the plot of Isa Pang Bahaghari is a little bit similar to Coming Home. So Philip Salvador comes home to his estranged wife after a long absence. And of course, his wife, Lumen, played by the one and only Nora Honor, is not very happy with this development. Of course, their children are also not very happy with this arrangement. And there's a reason for all this, pero it's different from Coming Home in some ways. And there's a side plot here with Michael Demes's character that he's carrying a torch for Philip Salvador's character, si Dom, for many years. Pero of course, dahil hindi naman si Dom, the relationship cannot be taken anywhere further. Ayun. So, dramatic shenanigans ensue. So, I guess, Jim, ikaw naman. Since napanood mo yung Isa Pang Bahaghari, what did you think? Saka daming kapuso dyan. Daming kapuso. Grabe. Parang si Sanya Lopez lang yung kapuso lang. Sa Isa Pang Bahaghari. Yeah, what did you think about this film? Diba? Ako kasi mas nagustuhan ko, aminado, yung Rainbow Sunset than Isa Pang Bahaghari. Although, I agree dun sa sinabi ni Rafi when we talk about it after we watch Isa Pang Bahaghari na mas malinis siya compare with Rainbow Sunset. Kasi dun sa Rainbow Sunset, ang naging problem dun is parang ang daming complication or ang daming problems ng mga characters tapos hindi na-resolve
lahat or may mga missing details. And dito naman sa isa pang bahaghari, yung nakita ko dito was yung mga problems, di ba, ng mga anak, and then na-solve naman siya by na hinelp naman ni Philip Salvador. Ang noticeable yung old-fashioned filmmaking kasi yung filmmaking ni Joel Amangan noon namamanifest pa rin sa film. Tapos mayroon isang eksena na medyo for me annoying or irritating kasi yung nag-uusap sina Fanny Serrano and Michael De Mesa na yung shot instead na sana over the shoulder or yun, di ba yung pinag-uusapan natin? Oo, nagsiswing siya back and forth. Swing siya back and forth. Nga. And masakit sa mata. Parang nagpapalitan, okay. Pero dun lang ginawa, no, yung sa eksena na yun. Tinamad siyang mag-shot, reverse shot. Tapos minsan parang nahuli na yung camera, parang nagsasalita na yung kabila, pero ito pa yung di ba? Parang hinahabol niya yung tao. Ayun. Tapos, okay, akala ko internet ko lang yon. Sorry. Go. Sinisi ko pa sarili ko. Ayun, no, yun yung may kasalanan. Napaka-noticeable ng eksena na yun kasi sana nga yung ginawa na over the shoulder or mag-reverse shot na lang, di ba? Pero hindi parang sakit niya sa mata. And then, ako I appreciate yung ensemble of actors kasi I believe naman hindi naman sila I believe naman hindi naman sila nagtawag dito, hindi naman sila nagpapatalbugan or acting showdown. Which nakita ko naman with Nora Honor, she's very supportive with her co-actors. Although yun nga lang, kasi may nabasa rin akong review about it na hindi nga daw nabigyan ng highlight yung acting moments ni Nora Honor kasi nagmukha rin siyang supporting. Ayun. So ang magaling dito, I also believe na magaling si Michael De Mesa. He deserves the Best Supporting Actor award. Kasi alam naman natin with his filmography, although ang dami na niyang beses gumanap ng mga gay actors, diba? Even sa mga movies and TV shows before. Pero ito yung, I believe, nag-stand out na gay character niya. Although, kasi diba dalawa ang LGBT themed na films dito sa MMFF. Ito, isa pang bahaghari and The Boy Foretold by the Stars. However, here in Isa Pang Bahaghari, I find it backward or regressive yung depiction ng homosexuals, gano'n. And sadly, kasi sana mas nabigyan siya ng maayos, di ba, na treatment, lalo Joel Amangan is also a LGBT actor. Yun, muna. Oh, okay. Nicole Armani, any thoughts about Isa Pang Bahaghari? Wala masyadong input other than gusto ko si Zanjo doon sa film. I mean, gusto ko yung ginawa niya doon sa film. Pero yun nga, parang iniisip ko, since kapareha siya nung premise nung Coming Home, parang paano ba nag-work yung selection committee sa MMFF? Kasi yun nga, parang may magkamukha na. So bakit? Baka pwedeng yung isa na lang. Yung sa pang takeaway, baka si Ate Guy parang dapat na siya, medyo mapili na siya dun sa mga projects kasi parang I love Ate Guy pero parang recently kasi parang flat yung mga films na ginagawa niya. Parang she deserves more, she deserves something better para maiakyat yung ano man yung artistry na meron siya. Pero of course magaling siya dito kaya lang yun nga parang baka dapat kailangan matuloy na yung Love Diaz film. Yung mga ganun, parang dapat na siya, gumraduate na siya into something greater. Parang yun lang. Ay, of course yung dulo, parang hindi ko na-expect na doon pupunta yung film. Parang saan ang galing to? And hindi ako prepared. Walang may mga konting planting pero hindi ko alam na ganun ka romanticized yung dulo. Ayun lang. Parang gets ko naman yung tempo ng film, gets ko yung Joel Amangan aspect and all. Until dumating doon sa dulo, parang talaga ako. Ano nangyayari? Tapos ending na, nag-roll na yung credits and all.
Oo. So, yun lang. Yun lang. Ayun. Nicole, any thoughts about Isa Pang Baghari? Actually, nakabasa ako ng interview ni Joel Lamanga na parang sinasabi niya lang din na kunyari, hindi siya nominate kasi dito, di ba? So parang sinasabi niya na okay na daw yun, ganyan. So somehow feeling ko medyo reflective din kasi siya sa kung ano yung quality nitong Isa Pang Baghari. For what it's worth, biggest compliment niya is better siya than Rainbow Sunset. Sorry, Jim. Like, na in lahat siguro, or hindi naman lahat, pero yung mga issues ko sa Hamfest na yon is somehow na temper dito. Pero ang una ko talaga naisip is kasi reject na to ng MMFF last year eh. So parang, okay. I guess, dahil lang pandemic edition, kaya baka mas inclusive sila. So medyo weird na biglang nandito siya this year. Pero sa movie itself, okay, nababalik ako dun sa mga cleaners type ng flashback nila. Hindi ko gets kung Actually. anong purpose ng mga colors na yon. Akala ko may eh. mabubuong rainbow at the end, 'di ba? Hindi naman. So nililista ko, okay, orange, blue, green. Parang hindi naman niya nabuo. And then may isang scene sa umpisa na may si Fanny Serrano din to, tsaka si Michael de Mesa na yung may sinusuklean siya. Tapos, medyo bothersome kasi pag nakaharap din sa isang character, kay Fanny ata, may tao na sinusuklean. Pero pag nakatalikod, halata mong wig lang yung sinusuklean niya. So, ilang beses kong binalikan yun kasi hindi, oo. Ewan ko kung napansin niyo yun kasi medyo mataba yung babae pag nakaharap. Tapos pag nakatalikod, alam mong manikin yung suot ng buhok. Hindi ko alam din kung ba't ko napansin yun. Pero, tapos nasa umpisa pa lang siya ng movie. Yung ending, hindi ko din alam, shock factor ba yung habol nila dito or dramatic moment? Kasi may build up pa ng bawat character na titignan nila kung ano yung ano, tapos titigil. Tapos si next character, so, ewan ko kung ba't din ako ma-out ngayon. Pero yun, so, feeling ko hindi niya earned yung ending kasi it literally came out of nowhere and hindi ko siya mahanapan ng sense in the context of ano yung nangyari prior to the ending. Again, in the grander scheme of things, okay naman siya as compared sa mga recent outputs ni Joel Lamangan. Pero masyado ng template, baka time to, I don't know, think of a different, masyado kasing plakadong-plakado na niya eh. So, mas nagmumukha lang siyang, pag kinumpara mo sa iba pa niyang mga ginawa na ganun din, mas nakikita mo na pababa siya instead of parang level up. Yun. To be continued.